for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong Teacher Joy Belina po para po sa ating FBK Monday Edition. Pag-aaralan po natin ngayon ay mula po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 5, versikulo 12 hanggang 16. Ang kwento pong ito ay ang pagpapagaling po ng ating Panginoong Yesus sa lalaking may ketong or a man with leprosy. At dito po ay public po na ginawa ng Panginoon ang pagpapagaling nitong lalaking ito. Ano po, nasa isang town po siya ng kanyang open ministry nang meron pong lumapit sa kanya and beg for his healing. At ang tinanong sa kanya ng Panginoon, "Are you willing?" And he said, "I am willing." At sa oras na yun ay naging malinis yung taong may leprosy na yun. Diba, isang salita lang ng Panginoon, makita natin na yung pananampalataya niya na isang beses lang tinanong sa kanya ng Panginoon na, "Are you willing?" And then sabi niya, willing daw siya kasi ang nagpagaling sa kanya ay ang kanyang pananampalataya. So, he was willing to be healed. And manonotice natin dito na ang sabi ng Panginoon sa kanya is, ang ginawa sa kanya ng Panginoon is, Jesus stretched His arms and healed this man. So, iba yung kapangyarihan ng Panginoon, ng ating Panginoong Yesus. Ano po, hindi na kailangan pumunta ng hospital at hindi na rin po kailangan pumunta ng pagamutan ng doktor para mapagaling niya ang mga taong ito. Ano po, naalala rin po yung meron pong babaeng inaagasan ng dugo for 12 years. Ano po, yung pananampalataya niya rin ang nagpagaling sa kanya, na sabi niya kahit yung hem or yung dulo lang ng damit ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mahawakan ay gagaling siya. And ito po yung pinapakita po sa atin ng passage na to is the miracle of the gospel, na when we come to Jesus Christ and we confess our condition to Him and ask for His touch, talagang He will heal us, and He takes our sin and we get His purity. Yung kasalanan natin, pag yung kondisyon natin ay meron tayong makikita na hindi maganda, pag lumapit tayo sa Panginoon and we are willing to be cleaned, talagang lilinisin niya tayo. When we come to Him in faith, His heart, yung magme-melt yung puso ng Panginoon, hindi matigas para hindi niya tayo papakinggan. Pag heartfelt yung paglapit natin sa Panginoon, katulad ng isang ama natin na dito sa lupa, di ba? Pagka lumapit tayo sa ating mga magulang or lalong-lalo na sa ating ama, di ba? Kapag we're pleading ganyan, lumalambot yung puso ng ating ama para sa ating kanyang mga anak. How much more doon sa pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, na alam mo yun, He is a holy God and pure and without sin, but pinagaling niya pa rin yung tinuturing na outcast sa mga panahong yun, di ba, yung mga may leprosy na yun. So, pinapakita rin dito na hindi lang hinihil ng Panginoon yung karamdaman nung lalaki, pero nire-restore niya rin yung community niya. Kasi, di ba, pagka gumaling siya, it will change his life forever. Kasi, pag gumaling siya, tatanggapin siya ng community niya. So, when He touches us with His healing grace, yung ripple and effect nung pagpapagaling na yun, it will affect also our community, sa relationship natin sa community natin. So, ang result nun, syempre, pagka
So, like this leper, if we aware and ashamed of the pollution na binibigay natin, di ba? Talagang kahit anong mangyari, no matter what, magsisik tayo ng kanyang help. So, ang pinapakita naman dito sa atin is, no matter how sick we are, Jesus is able to heal us. Lumapit lang tayo sa Kanya with one word, one touch ng ating Panginoong Hesukristo, mangyayari ang lahat. And those who will fall before Him with humility and faith will hear the same word or will experience the same healing na na-experience ng leper na yun. So, anuman po ang ating kalalagayan, dumadaan man tayo sa anumang pagsubok ng physical na karamdaman, then ang pinakamagandang gawin natin is lumapit tayo sa Panginoong Hesukristo and we will be healed. We will be clean. Kasi hindi lang yung physical na katawan ng i-restore ng Panginoon sa atin, hindi lang yung physical na katawan ang i-heal at lilinisin ng Panginoon sa atin. I-heal niya pati ang ating mga puso, especially pag wala pa tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Sana po naging blessing po ang ating maikling pag-aaral. Napakaganda po nitong talata na ito, ngunit ang atin pong oras ay hindi po sapat upang i-elaborate po natin ng mas malalim pa. Pero iisa lang po ang message niyan. Lumapit po tayo sa Panginoong Hesukristo, and if we are willing, He will heal us, He will cleanse us, and He will forgive us. No matter how big yung ating pong hinaharap na problema, na sakit, na karamdaman, at kasalanan na nagawa sa kanyang harapan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, laging available, at ang gagawin lang natin ay tumugon doon po sa pagtawag ng ating Panginoon sa atin. Ayun po. God bless everyone, and pagpalain po tayo ng Panginoon. Patuloy po tayong maglingkod, magbibitaw hanggang makita po natin ang ating Panginoong Hesus na mukhaan. Salamat po.